Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Anong balangkas niyang may kamalian? Anong gagawin niyang hindi makabubuti? Lahat ng balangkas niya ay mabuti, lahat ng gawa niya ay makabubuti. Kung masusumpungan lamang ng bawat anak niya ang kanyang kadakilaan, tuwirang mararamdaman sa kanilang buhay. Ang may pandama ay makadama, ang may mata ay magliwanag, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, lubos kayo. Kumusta ka na? Ang kagalakan at kasiyahan na binigay ng Ama sa puso ng bawat anak niyang nakadama sa Kanya, siyang nagiging susi para hindi ka mahabag sa sarili mo, para hindi mo tingnang abaka sa kapwa mo, kundi makikita mong mapalad ka, sapagkat kung ang Ama ang siyang nangungunat nagahari sa iyo, tuwirang ang lahat ng kalinisan ng isipan, taglay niyang sa iyo'y ibibigay. Kaya't hindi mo na magawang magulumihanan sa iyong taglay na buhay. Hindi mo nakikita ang anumang sa iyo'y pagkukulang. Kaya halina mga mahal ko, kung batid niyo lamang kung paano kumilos ang Ama, na sadyang pumisa hindi lalo niloloob niya, na ang bawat isa ay magkaroon ng kaganapang kung minsan ay para bagang hindi kaya, upang magpakita siya ng patotoo na siya ay may magagawa sa bawat isa. Kaya't ang may pandinig, muli nakarinig. Kung hindi mo ginawa, huwag kang dapat lumuha. Kung ang bawat mabuti ang sa'yo'y ginagawa, at ika'y pinaparatangan ng masama, tumawa ka na lamang. Magkibit balikat ka at gawin mong maligaya ang puso mo, sapagkat walang malilihim sa Diyos Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya tingnan mo, yan ang katotohanan, kailangang magbata. Pag nagbabata, may pakinabang. Ano po? Kaya kayo po, huwag kayong, halimbawa, chinek up kayo, may nakitang sakit sa inyo. Huwag ninyong didibdibin yun. Huwag ninyong pahihirapan ang inyong kalooban, kundi labanan ninyo. Sapagkat, isang halimbawa po, si kapatid na Dory, tingnan nyo nga po, ilang taon na siyang nakikibaka, hanggang ngayon buhay pa. Tama po ba? Kung pag-aaralan nyo po, katulad po ng yung stroke na tulad nyo, kung ihahambing nyo po sa kanyang karamdaman, nako, dapat pa nga po kayong masigit na matakot kung gano'n ang karamdaman nyo. Subalit, bakit nakakausad pa rin? Nabubuhay pa rin siya ng maayos, ng marangal, ng may galak, ng may pag-asa. Kaya kayo pong lahat magsilaban. Lumaban po kayo sa buhay. Tama po ba? Alam niyo po, ang sinasabing paglaban, kung wala kang katatagan, kung wala kang pagbabata, kung wala kang pagmamahal, kung wala kang pag-asa, hindi ka makalalaban, lalo tigit sa kabanalan. Sapagkat ang labanan po sa kabanalan ay marami kang pagdaraanan. Subalit ang pinagdaraanan mo na yan, Diyos Ama lamang ang sa'yo'y magbibigay. Ganon din po sa buhay na pamumuhay. Marami ring pinagdaraanan. Subalit ang kaakibat mo pa rin ay ang Diyos. Ang Diyos na bumuhay, nagpahiram ng buhay. Tama po ba? Yan, mga mahal na kapatid.
Kuminsan pamamaraan ng Diyos para kayo makaparito. Ano po? Totoo po yung sinabi ng kapatid kong mahal na alagad. Kuminsan pamamaraan po ng Panginoon na kayo makaparito sa dambana. Alam niyo po, meron pa nga pangyayari na, naku, ano kang gagawin ko doon sa Apo-Apo Kunching na yun, doon sa simbahan doon sa dambanang sinasabi, doon kay Apo-Apo Kunching na yun. Mamamatay na ako, hindi ako pupunta ron. Sinubukan siya ng Panginoon. Bandang huli, yung sinabi niyang mamamatay na ako, hindi ako pupunta ron. Pumunta rin pala. Ganun po. Alam niyo po ang Diyos. Apo Kunching, ba't alam mo yun? Aba, may malilihim po ba sa Diyos? Subalit, sino man yung nagsalita na yun, hindi naman sinisita na. Wala naman sinisita. Walang sasabihin, huy, ba't ganyan ka magsalita? Subalit, alam niyo po ba? Nalugod, nagalak ang Ama. Kapag ikaw na anak niya ay natutong magpakababa. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, mahirap ang magsalitang tapos. Gusto niyo po bang magkwento muna ako? Ito po pinapasok Hindi ko matutulan Kayo po ba may masasabi kayo na wala dito? Po. Hindi po ba kung ano yung binabahagi sa inyo? Kaya lang pakinggan nyo kung dito nagmumula o doon Mabibigkas po ba ng bibig nyo? Kaya patotoo po at kami buhay na patotoo na sa bawat kaganapan ay pinasisilay ng Ama. Kaya may pinatupad siya, mayroong kagustuhan siyang mabatid at mapagnilayan mo. Hindi ko po ikinahihiyang ikwento ang talambuhay ko at pamilya. Sapagkat wala naman pong malilihim sa Panginoon, di po ba? Yung anak ko pong panganay, nag-aaral pa. Ngayon, nangusap ang Espiritu sa kanya, ganito. Naganap po. Sa galit po ng kanyang papa, ang kabiyak ng puso. Wag mo pauwiin dito yan, sabi niya. Hindi niya tayo sinunod, sabi niya. Ako po dumulog sa Panginoon. Ganito na po ako noon. Kundi po ako nagkakamali. Magdadalawang taon pa lang. Tama po. Kasi 10 na yung apo ko. Magdadalawang taon. So, sabi po ng kabiyak ng puso, hindi ko matatanggap. Hindi pa siya tapos. Ayaw ko mag-asawa siya. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo po siya ng pangunawa, buksan mo po ang kanyang diwa, at salamat po sa kaloob mo. Kundi sa kaloob mo, hindi ko rin po kayang tanggapin ito. Sapagkat ang pangarap ko, makapagtapos ng pag-aaral ang anak ko, may trabahong maganda na sa sarili. Kasi po ang pangaral ko noon ay ganito. Mag-aral kayong mabuti. Pag nagtrabaho naman kayo, sarili ninyo. Dahil may trabaho ang papa nyo, may hanap buhay ako. Ganyan po ako mangusap noon dahil hindi ko pa alam ang katotohanan. Nagsisimba ako, subalit hindi ko pa abot yung kalaliman. At marami pa akong hindi alam sa mga banal na salita. Kaya kung magsalita po ako noon, ay ganun. Mayabang po ako na magsalita. Sabi ko pa, pag nag-resign ang papa nyo, may pension na siya. May pension pa ako sa insurance ko. Kumikita pa ako. Aanin ko yung pera ninyo. Kaya mag-aral kayong mabuti. At pag nagtrabaho kayo, solo ninyo. Mahirap po palang nagsasalita ng tapos.
At nang ako ay bahagi na ng Panginoon, ang maraming kaganapan sa buhay na hindi ko inaasahan sa buhay ko. Kung kailan ako naglingkod, nasabi ko, ba't ganun? Ang ganda ng pag-aaral ng mga anak ko nung panahon na yon na hindi ako naglilingkod. Wala akong problema. Ganda ng mga pangarap nila. Ganda ng pagpasok nila. Wala akong problema sa eskwelahan. Wala akong ganito. Bakit biglang pumasok ito? Kung makapagtatanong po ako sa Panginoon. Hanggang sa, yun na nga po, naganap. Nabuntis na. Kailangan ng tanggapin. Lalaki po ang anak ko. Ang sabi po ng kanyang papa, ayoko Eka, kung ikaw Eka, tatanggapin mo, ako hindi. Sabi niya, matigas na matigas po yung salita. Sabi ko, habang nandito po siya sa parting ito, eto po yung garahe namin. Doon po sa sasakyan niya dinadala yung kanyang galit. Kiss-kiss ng kiss-kiss, ilang beses na basahan. Kiss-kiss, kiss-kiss. Iniwan ko po siya. Dumulog ako. Sabi ko, Panginoon, umiiyak ako. Bakit naganap ito sa buhay ko? Hindi ko ito pangarap, hindi ko gusto. Ba't nangyari? Ano po ba ito? Pagdalisay mo ba sa akin? Kasakit naman, sabi ko. Pagdakay ng usapang Panginoon. Ang sabi po niya, huwag kang mabahala, mahuhulagpusan mo yaan. Kabiyak ng puso mo, pamyamaya'y papayag na. At ako po ay pumasok ng kwarto. Humiling po ako sa kanya. Huwag po kayong magpapadala ng pasyente. Pakiusap ko po sa iyo. Bigyan niyo po ako ng maghapon ito na mapayapa ang isipan, may galak ang kalooban. Mapagtagumpayan ko po ito at malutas namin na mag-asawa itong dagok na pumasok na ito sa buhay namin. At ako po ay humiga na sa kwarto. Iniwan ko po siya na nandito sa garahe. Panay ang linis, panay ang linis. Nakahiga po akong ganyan. Naramdaman ko po pumasok siya sa may sala. Lumabas po akong dahan-dahan. Tumungo po ako ng CR. Tapos habang nasa CR po ako nakaluhod, para hindi niya po ako makita. Nakalak po ang pinto. Sabi ko, Panginoon, kumilos ka po sa kanya. Patunayan mo ikaw pinaglilingkuran ko. Sabi ko po, pamiyamaya po, nakita ko nakaluhod siya kay Lord of Pardon. Yung pong Lord of Pardon, nandun pa lang naman po yun sa may sala namin dati. At pagkatapos po ay po siyang yan, meron na. Nakita ko po siyang nakaluhod. Nasaya na po ang puso ko. At pumasok na po ako sa may kwarto. Sinarado ko muli ang pinto. Nakahiga ako. Kunwari hindi ko siya naririnig na pumasok. Pagkatapos po ay, kasi po matindi sinabi niya, sabi niya, hindi ko ay kakain tanggapin. Sabi niya, hindi, huwag kang magsalita ng tapos. Baka mamaya ka ako. Subukan ka ng Panginoon. Dinura mo, himurin mo parang laway na parang asong hinimod mo pa. Pati dinura mo, sabi ko. Simot na simot, sabi ko. Di ko po alam ba't yun ang nabigkas ko. Sa madaling salita po, sabi niya sa akin, tara,
Saan? Sabi ko. Natuwa na po ang puso ko. Sabi niya, bakit? Ayusin natin. Diyos ko, sabi ko. Nihakap ko po siya. Sabi ko, salamat po, Ama. Hinaplos mo damdamin niya. Siyempre po, iba ang ina. Di kaya yung anak mo kahit anong kasalanan niya, di po ba? Matatanggap mo siya dahil damdaming ina. Lumakad na po kami, inayos namin. Hindi po doon natapos ang pagsubok namin. Ang apo ko po, mag-8 months, sinilang, 50-50. Bago po nangyari yun, isang araw namili kami ng paninda ng pang-ulam namin sa may Pulilan. May tindahan pa nga po kami noon. May dumating pong maglolo. May daladalang mga figurin. Tinitinda nila, inaalok sa bawat isa. Brad, sabi niya, sa kanya po nag-alok. Brad, sabi niya, kahirap eka nang mawala ng apo. Sabi po nung matanda, bilin mo na eka ito kasi dadalaw eka ako sa apo ko kamamatay lang. Sabi ko, ano po ba yung senaryo na naman ito? Bakit ganun yung sinabi ng matanda? Tapos nangingilabot siya, sabi niya, ano ba naman yung matanda na yun? Bakit ako pa sinabihan ng ganun? Ba't eka, sinabi niyang, kasakit pala eka nang mawala ng apo. Kinakabahan. Ba't kakakabahan? Manalig ka kako. Sige kako, bilin mo na lahat. Pinabili ko po lahat. Salamat eka, Brad. At kami makakaalis na ng apo ko, makakadalaw na sa sementeryo. Alam niyo po, nung mga pinanganak na po yung apo ko, 50-50. Nagde-drive daw siya papuntang Manila. Umiiyak siya. Sabi niya, Panginoon, kung may nasabi po ako noon, patawarin niyo po ako. Buhayin mo yung apo ko. At kung ano po ang pangangailangan niya, ibibigay ko po lahat ang makakaya ko. Buhayin mo lamang po siya, patawarin mo ako sa sinabi ko. Mga kapatid, kung pag-aaralan niyo po, naglilingkod na ako sa kanya. Subalit, ba't dumating sa buhay ko yaan? At sinabi na sa anak ko, nabantayan mo na yan. Anumang oras ang mangyari, nakikita mo. Subalit, nagmensahe po ang Espiritu sa akin, pasubali ko, anak, huwag kang mabahala. Noon po ang sabi niya, kung ang bundok kayang tibagin, kung ang dagat kayang hawiin, kung ang lupa kayang pagbitakin, ang bungoy kayang sibakin sapagkat hati ito. Wala pa po akong maraming karunungan, kaalaman. Sabi ko, paano namang hati ang bungo buo nga? Sabi ko po. Nang nilabas po ang apo ko, magkaawang pa ang bungo. Yan ang katotohanan, anak ko. Wala ka nang magiging pasyente mula ngayon, maliban ang apo mo, hanggang sa panahon pang daratal na naglilingkod ka. Niloob kong sa apo mo, mailuwal ito, upang patotohanan kong ang bungo ay hati hanggat di pa nabubuo. At sinabi po sa akin, ang una ekang ipadampi mo sa bibig niya ay aksibal, tubig at asukal. 2 ons, sabi niya. Paano pong mangyayari yun? Sabi ko, naka-incubator ang apo ko. Sulong gagawa ako ng paraan, sabi ng Panginoon. Alam niyo po, pag ganyan ko ng baso sa airpot, pagtigil,
yung bote po ng apo ko, pagtigil po, isinilid ko po yung sumahod, yung sinahod kong tubig sa baso, sinilid ko po doon sa bote niya na tinimplahan ko ng asukal at aksibal, eksakto 2 ounce. Paano ko po itong magagawa? Sabi ko sa Panginoon, niayaw akong papasukin sa nursery. Alam niyo po, yung suplada pong nurse na ayaw tumanggap sa akin, nag-leave. May pasyente naman pong dinala doon na yung kanyang tiyahin ay nurse doon. Na yung pamangkin niya na yon ay naging pasyente dito na nilabas na ng hospital at dito gumaling. Siya po ang nagpatotoo na, ay, yung pamangkin ko doon gumaling. Kaya, alam ko, Eka, gagaling Eka yung bata na yan, sabi niya. Kinausap ako, ba't nandyan po kayo? Yung apo ko kako, ayaw akong papasukin Bayan niyo po, Eka, sasabihin ko doon sa isa, alam niyo po yung natira, yung nagpapapasok sa akin. Pagkapasok ko ng nursery, ilelehans ko po yung apo ko. At yung bulak, dinadampi doon sa tubig na pinatimpla ng espiritu, ng aksibal at asukal, tubig. Binabasa. Hanggang sa 3 araw ay gumaganyan na yung apo ko. At ang sabi, may lalabas ko ng 7 araw. Kung kailan po 7 araw, doon siya nag 39.9 ang lagnat. Subalit, pinaglaban ko po ang sinabi ng Panginoon. Tinupad ko po yaon. Kaya nailabas ng incubator, ang sabi, hindi pa ilalabas na incubator. Sabi ko, 3 araw lang po ilalabas natin ng incubator. Tatanggalin po natin yung saksak. Sinasaksak yung gamot. Nagalit po sa akin. Lukarit Eka ang lola ng bata na yan. Marunong pa Eka. Di po ako nagmamarunong. Sinusunod ko lang kako kung ano gusto ng Panginoon. Hindi ko na po maaring elaborate o ipaliwanag ng gusto sa inyo. Marami pong paliwanag pa hanggang sa, sige po, gumawa po kayo. At ako ay pipirma. Sa madaling salita po, daming pinagdaanan ng apo ko. Yung ayaw tanggapin. Mahal na mahal ngayon ang apo ng lolong ayaw tumanggap. Kung minsan po, may nagaganap na para subukan ka ng Panginoon. Alam mo namang hindi mo kaya, pero sinasabi mo dahil galit ka. May mga taong salita na salita pag galit, pag nahimasmasa na, ba't ba Eka nasabi ko yun? Subalit alam niyo po pag nasa Panginoon ka na, ala na yung padaskul-daskul ng salita. Yung, ba't ko ba Eka nasabi yun? Kasi Eka ay galit lang ako kanina At yan po ang Kristo. Ano man ang ginawa ng tao, hindi nagpadaskul-daskul ng desisyon. Hindi nagbitaw ng salitang hindi maganda. Walang sinambit na hindi mabuti. Lahat ay pawang makabubuti. Kaya't kung masusunod lang ng tao ang kalooban ng Ama, walang taong magsasalita ng patapos, sapagkat maaring doon sa sinabi mo na yun, doon kasubukan ng Diyos. Maaring sa sinabi mong matindi, na parang, ikaw ba ang Diyos? Ba't ginagawa mo yan? Alam niyo po, kapag nakilala niyo ang Panginoon, lahat ng sasabihin niyo, pawang pagninilayan ninyo, pawang pag-aaralan ninyo, at kay sarap pala ng hindi inuusig ng budhi niya sa mga sinasabi niya. At kay sarap pala
na hindi ka hahatulan ng Ama dahil sa sinabi mo. Kaya kung lahat lang ng tao ay alam ang katotohanan, walang magsasabi ng hindi ganap at marapat. Kaya ang lahat ng tao ay nais ng Ama na maituwid, maitumpak. Marami ang dapat pa palang matutunan ng tao. Kaya wag mo sabihin kapag may alam ka na, tama na ang pag-aaral mo, alam mo na yaon. Hindi totoo yan. Buong panahong nabubuhay ka, habang araw na nabubuhay ka, araw-araw magkilala ka at kumilala ka sa salita ng Ama, maghanap ka at may matututunan ka pa. Hindi maaring sabihin mo, sapat na yung nagdasal ka, sapat na yung nagsimba ka, sapat na ang narinig mo yung ganito at ganyan. Hindi po. Sa bawat araw magmithi po kayo na araw-araw maragdagan ang karunungan nyo. Araw-araw may matutunan kayo. Araw-araw may maibigay ang Diyos sa inyo. Sapagkat kapag nakilala nyo ang salita niya, mismo kayo, mapaglilimin ninyo ang bawat katagang sasambitin ninyo. Isang halimbawa lamang po yan. Kung ang isang lingkod ay sinusubukan, ikaw pa kaya hindi naglilingkod, lamang ang pagkakaiba ng may matibay at matatag ng pinundasyon ng Ama. At habang kinikilala at pinaglilingkuran siya, tumitibay pa. Malaking pagkakaiba ng taong ayaw kumilala at sumunod sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa ginagawa ng tao, parang siya na rin ang naglalagay ng sarili niya kung ano ang dapat niyang kalagyan. Sa mga sinasabi niya, parang siya na rin ang nagsasabi kung ano ang dapat niyang kahatulan. Kaya ang bawat ginagawa at sinasabi ng tao, dapat pinagninilayan upang sa sinabi mo hindi kahatulan at sa ginawa mo hindi ka maparusahan. Kaya kung lahat lang ng tao magpapakatotoo sa Diyos na hindi nakikita, subalit gumaganap, nagpapahayag, nagbibigay ng marapat, kailanman ay hindi mo siya susubukan at hindi ka magtatalusira sa Kanya, sapagkat siya ang kataas-taasan na kailanman ay walang kamalian. Kung ano ang binigay niya sa iyo, tanggapin mong buong buo sa puso mo. Bukal na may pagmamahal, na may kasiyahan. At habang tinatanggap mo yan na may galak sa puso mo, tinatawid mo ang pakikibaka, nahuhulagpusan mo na hindi mo namamalayan na pagtatagumpayan mo na palang lahat yan. Kaya mga mahal, kung ang isang tinaningan na hanggang ngayon ay buhay sa patnubay ng Ama't kapangyarihan niya, kayo pa kaya na may pag-asa, na maliwanag ang pag-asa, malalakas, masisigla, humihinga ng maayos, nakakakain ng maayos, nagbibigay sigla, ay ang inyong mga mata sa mga tanawing kagsiya-siya sa puso nyo na hindi nyo alam, wala doon ang katotohanang kasiyahan sa buhay. Kung hindi ang tunay na Ama na siyang magbibigay sa inyo ng buhay at buhay na walang hanggan. Kaya nga, kung kayo'y may pandinig, kayo'y nakarinig. Nekkaramaniyahanam. 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 Kaya, mga mahal, kung minsan may nagsasabi, huwag gagawin ng anak ko yan sapagkat hindi ko kakayanin. Huwag po, manapasabihin mo, anak kong mahal mo ko, hindi mo gagawin yan. At sa patnubay ng Ama, kapag ginusto niya, ang lahat ay kaya mong gawin para sa ikabubuti at ikalulugod sa pananaw niya. Anak, kung mahal mo ko, gagawin mo ang lahat na makapagpapaligaya sa akin. Sa pangalan ni Kristo'y kaya mo yan. Subalit, huwag mo sasabihin patapos. Pag ginawa mo yan, tatakwil kita.
Maraming taong ganyan. Maraming tao. Yan ang totoo at pawang katotohanan. Maraming tao na ginagawa ang ganito. Magsalita ng tapos, magsabi ng tapos. Subalit ang nais ng Ama, kilalanin mo siya, ang gawa mo'y kay buti mong magagawa ng dahil sa Kanya. Buhay nga po ba ang Diyos? Humango po tayo mula kay Mateo. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ng mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal. At ihahagis ang makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Na walang pinagkaiba doon sa sinasabi sa banal na aklat na yung trigo na mainam at damo. Ibang talinghaga naman ito, ginamit naman ay isda, subalit parehas lamang ang kauukulan. Ang lahat ng mabuting nilalang ay sinasala ng Ama. Pinakikinabangan di lamang niya, maging ng kapwa niya. Sapagkat ang bawat isa sa gawang mabuti, maraming makikinabang sa kanya, di lamang sarili niya. Ilan kaya ang magmimithi ng bawat araw niya'y kapakinabangan ang kamtin niya at makinabang ang kapwa niya? Ilan kaya ang nagnanasa na sa ginagawa niya'y di lamang ang kapwa niyang totoong magalak sa kanya, kundi ang Diyos Ama mismo na bumuhay sa kanila? Kung minsan, ang tao mapagpakitang puri, mapagmagaling na gawa, subalit nagpapaimbabaw at nagkukunwari lamang. Alam naman ng Ama lahat yan, walang malilihim sa Kanya. Alam niya yaong kaya ka lamang gumagawa, may adhikain ka, may pangarap ka. Subalit alam niya rin yaong kaya ginagawa mo yaon dahil bukal sa kalooban mo't nasisihan ka't napapaligaya mo ang kapwa mo, nalulugod ang Ama mo sa iyo. Maari palang gawin ito nang sino mang anak ng Ama na totoo ang puso niya'y nakatanggap sa Kanya. Maari pala siyang gumawa ng walang kapaimbabawan, walang pagbabalat kayong tinatawag o dili kaya'y pagkukunwari. Maari pala niyang gawing igalak o ilagak sa kanyang sarili ang pawang mabuti at may bigay niya sa kapwa niya ang pawang kabutihan. Sapagkat kung ang puso mong mabuti ang taglay mo at ang malinis na kaisipan mo ang nag-aari sa iyo, ay patuloy mong magagawa ang mabuti sa iyong kapwa. Mga minamahal, sa tuwi na po, maraming ginagawa ang tao na kuminsan ay ayaw ng Ama, na para sa kanya'y hindi nararapat, para sa kanya'y hindi dapat. Maari ka palang gumawa ng karapat-dapat sa kanyang pananaw, sa kanyang pandinig. Sa papaanong paraan, kapag ang naghari na sa iyo ay ang kanyang mga salitang mabubuti, na sa tuwin ay nagugunita mo,
at nais isabuhay mo, na sa tuwin ay nabubuhay sa iyo nang dahil binuhay ng Espiritu at pinaghari sa katauhan mo, kaya't ang puso mo ay ginawa niyang kaiba, damdamin mo'y naiba na. Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Maraming bagay siyang nais gawin sa bawat anak niya. Sa dapat gawin, sa dapat ilagak, sa dapat may makamtan. Kung papaano ang dagat, nagawa niyang mainam, malawak, malalim, may mababaw, may katamtaman, may kalaliman. Ganon din ang tao. Mayroong taong mababaw pa ang pananaw, ang pagkilala sa Espiritu. Mayroong malalim-lalim na at may tunay na malalim na. Kapag nasa kalaliman ka na ng pagkilala mo sa Ama, araw-araw nagpupuyos ang damdamin mo na mapaglingkuran mo siya, na maibigay mo ang sarili mo, yamang ikaw ay nakadama sa Kanya at nakakilala na. Kung gayon lamang ang magaganap sa bawat isa. Kung gayon lamang ang inyong mimithiin, mga mahal ko. Ang inyong mababaw na pananaw, ang inyong mababaw na pananampalataya, ang inyong mababaw na pagkakatanggap sa Ama, palalim ng palalim, palawak ng palawak, na hindi nyo namamalayan, kayo'y nagtatagumpay sa larangan ng kabanalan, sa larangan ng kabutihan, sa pawang ikabubuti, sa pawang makabubuti, sapagkat ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu ay suma sa iyo bilang anak niya na minahal sa mundo. Hambing sa isda, maari siyang pakawalan kung ito ay maliit pa. Maari siyang pamuhayin pa sa ilalim ng tubig hanggang sa siya ay lumakit, maari na siyang kuhanin. Mga minamahal ko, gayon din ang tao. Sa pang-araw-araw niyang buhay na binigay ng Ama sa kanya at sa pagpapalaya sa kanya, sa pagbibigay na bigyang karapatan pa, sa pagbabahagi sa kanya upang mabigyang karapatan na makilalang lubos siya, maaari ring matulad sa isda na pinakawalan ka muna upang magkaroon ka pa ng paglaki. Maging matibay pa ang pananalig at pananampalataya mo. Subalit, kung ika'y magiging walang kwenta, daratalang takda, kung wala nang magagawa pa, at tunay na ang lahat ay binigay na ng kaparaanan ng Ama sa iyo, wala na hanggang sa wakas ng buhay mo, hindi mo siya nakilala at di mo siya tinanggap, matutulad ka sa walang kwentang damo na susunugin at ikaw ay magliliyab na lamang. Mga minamahal, marami ang paraan para magbagong buhay. Marami rin ang dahilan bakit nagkakasala ang tao. Subalit maliwanag na tinuran, lahat wala kang itatanong sa Ama. Kapag sinabi mo mahirap ka, may salita siya. Ginawa kitang mahirap upang payamanin ko sa pananampalataya, sa pagtitiwala, at payamanin ko sa pagpapala ng pangkabanalan. Malawak po ang ibig sabihin noon. Ilan kaya ang sa kanyang kalalagayan sa buhay, kahit siya'y nagdarahop, minimithi niyang huwag magkasala. Subalit, bakit marami ang makasalanan? Bakit marami ang nagkakasala? Nang dahil sa hirap ng buhay, pagbibili ang kaluluwa. Matugunan lamang ang pangangailangan ngayon. Makamtan lamang ang pinapangarap sa buhay. Hindi baling ang kapalit doon ay kaparusahan ang kaluluwa niya.
Subalit alam niyo po ba, kung ang pag-iisipan lamang ng tao'y mabuti at ang iisipin lamang ng tao'y mabuti, maaari kang makahulagpos, makatighaw sa hirap ng buhay na hindi mo na ipagbibili at ipagpapalit ang kaluluwa mo. Sapagkat kung kikilalanin mo lamang ang Ama, may kaparaanan siya at daan para ibigay sa iyo ang mabuting isipan, damdamin, na sa kabila ng iyong pagdaraho, may kaligayahan kang nakakamtan at may pag-asa kang makatighaw. Buhay ba ang Ama? Kung minsan naman sa kanyang malalim na pangarap, sa marubdob niyang pangarap, nasa simpleng buhay na siya, gusto pa niyang makaakyat ng higit pa. Kaya, nang dahil sa kanyang pangarap, pagbibili rin niya ang kaluluwa niya sa mabilis na pagyaman, sa madaling pagyaman, para lamang kamtin niya ang pangarap niya sa buhay. Mga mahal, kung lahat lang ng tao ay patuloy na katulad ng isdang langoy ng langoy, langoy ng langoy, hinahanap niya ang kanyang kakainin, kampay ng kampay na walang tugot sa tubig. At kapag may huhuli sa kanya, ay magpapalikwad-likwad niyang ginagawa. Maaari din gawin ito ng tao. Maaari niyo rin gawin ito, mga mahal ko, na kung kayo ay nanghihina na ang kalooban na tinuhuli na kayo ng tukso, may bibigay ang Ama sa iyo para iwasan mo na di ka magkakasala at matupad pa rin ang mabuting layunin na mula sa Kanya. Lalo't higit kung nasa mayamang ka ng kalalagayan. Subalit, nang dahil sa magpapasakit pa ng kanyang isip at damdamin para higit pang kamti ng higit na yaman, marami rin ang naliligaw sapagkat masigit doon sa kanyang nakamtan, higit pa niyang mapunuan ng mapunuan. Mga minamahal, kay palad ng tao na sa bawat araw ay nasa kapayapaan, nasa may pagkatakot na pagbubuhay ng Ama sa kanya, sa pagbibigay ng buhay sa kanya, ay nagkaroong kabuluhan at di nasayang kailanman. Kaya't mapalad kang nilalang kung sa bawat araw wala kang ninasat minimithi, kundi ang Ama ay malugod na sa iyo. Maaaring sa kadiliman ng isip ng tao, wala siyang maapuhap na matuwid na katwiran, maliwanag na katwiran, mabuting katwiran, tamang katwiran. Subalit may kaparaanan siya para mabago ang isipan mo, para magbago ang puso mo, ang damdamin mong taglay ang kalooban mo. Hanapin mo lamang siya, kilalanin mo lamang siya, upang wag mong kamtin at wag umabot sa iyo ang ikaw ay mahiwalay sa piling niya at sa pagtakda na bawiin ang buhay mo doon sa pugo ng apoy. Doon tutungo, kaluluwa mong sa iyo'y hihiwalay. Mga minamahal, kung minsan ang nagiging daan ng malalim na sugat ay ang maraming pag-iisip na masama, subalit kung malinis lamang ang pag-iisip ng tao, walang masusugatang damdamin, walang mahihirap at masasaktan na damdamin, kundi bagkos sa anumang kalalagayan mo, galak na puso mo, siyang sasayo at kakamtin mo. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nagkaramaniyahana, nagkaramaniyahana, nagkaramaniyahana. Buhay po ba ang Diyos? Sa gawain pong ito, marami ang nagtibay na nakinabang, na pinagtibay na ayaw niyang magpa-opera, ipaglalaban niya ang pananampalataya niya, hanggang ngayon buhay siya. Marami rin naman ang nagmadali, nakala niya mabilis niyang kakamtin ang kanyang kagalingan, yun pala yung kakamtin niya mabilis na kamatayan.
Si Apo Kuncingyo'y walang alam. Si Apo Kuncingyo'y walang karunungan. Subalit kung ikaw mismo'y may nadarama na, at nakilala mo kung ano ang nadarama mo, at kinilala mo kung sino nadama mo, maaring sa iyong pagtitibay sa pananalig at pananampalataya, may kamtin katao. Hindi masama ang kayo'y magpagamot sa mga nag-aral. Lumagok ng gamot sa ginawa ng nag-aral. Subalit maliwanag na tinuturan sa inyo at maliwanag na hinahayag sa inyo, tao, kumilala kayo sa bumuhay sa inyo. Tumanggap kayo sa magbibigay buhay sa inyo. Manalig kayong totoo sa tapat sa inyo at ituturo ang kaparaanan sa kasiyahan ng inyong kalooban. At ito ang kaparaanan kung bakit sa dakong ito may dinatal sa inyo, may binahagi sa inyo, may pinag-uulat sa inyo na kung nanamnamin nyo at makikinig kayo, hindi mo sasabihin, mahal ko, na wala kang natanggap, na di ka nakatanggap at di ka nakinabang. Kundi ang masasambit mo, di mo man hayagang ituran, maging sa bibig mo na tikom, subalit sa isipan mo'y naghahari ang ganito. Salamat sa iyo, Panginoon. Nakinabang ako, nakadama ako, nakatanggap ako, kaya't ito ang gagawin ko. Subukan mo, tao, na gawin ang totoo. Maging marapat ka sa pananaw ng Ama mo. Maging karapat-dapat ka sa bawat gawa mo. Pasubali ko sa iyo. Di kaya maging ganap ka na makinabang, yamang ika'y binuhay, at ang buhay mong taglay ay di tanging sa iyo, kundi may nagpahiram. Mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alalaong baga, ang paghahari ng Ama ay walang katapusan. Subalit hindi mapaghaharian kailanman ang sa kanya'y di tumatanggap at tumanggap na ganap. Sapagkat makikilala mo lamang siya sa kanyang mabubuting gawa kung pag-uukulan mo at dadamhin ang tuwirang kanyang nasa ay iyong tutupdin. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Kahit ikaw ay naglilingkod na kung minsan ay niloloob ng Amang mabigo ka. Subalit hindi ibig sabihin sa kabiguan mo'y tutugot ka na. Mawawalan ka na ng pag-asa. Huwag, kung tunay kanyang anak at anak kanyang kumilala sa kanya, ipagpapatuloy mo't di mo siya susumbatan. Wala kang sasabihin kundi salamat po. Yamang nasumpungan mo at nakilala siya sa pagtatanong mong bakit naganap yaon, bakit naganap ito. Pagdakang pinabatid niya, lakas ng loob ay sasayo at pagsusumakitan mong tupdin ang kanyang nasa. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan, batid ng Ama ang marapat kanino man, natatarok niya ang kalooban ng sinuman, nababasa niya ang laman ng kaisipan, kaya kung lahat ng kanyang anak sa kanya ay magiging matuwid at marapat natatanggap, walang taong mapapalungi, mapapahamak. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay ka na. Konti na lang. Manalig ka bago ka umuwi, wala na. Ano? Buhay nga po ba ang Diyos? Anong ininom mong gamot? Bakit gumaling ka? Sa makatwid may nagpagaling sa iyo. Tumindig ka nga. Hindi ito commercial, pero isang buhay na patutuo siya.
Ano ang sakit mo nung in-examine ka? Stage 3 sa atay. Ngayong chinek up ka uli. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po siya nakarating dito sa apo niya na si Rosel, yung may lupus. At purihin po ang Ama, ngayon siya ang pasyente. Stage 3 sa atay. Purihin ang Ama, clear, normal. Buhay po ba ang Diyos? Sino nagpagaling? Hindi si Kunching. Wala pang napagaling si Apo Kunching. Si Apo meron. Si Kunching wala pa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, nag-text po siya. Siya yung tinutukoy kahapon. Huwag kang magagalit. Sasabihin ko na, no? Siya yung tinutukoy kahapon na nag-text. Apo, sabi niya, na-trace po yung sakit ko. Sabi po sa kanya kasi, sige, magpa-examine ka. Nagpa-examine po siya. Ang sakit ko daw po ay sa atay. Ano po gagawin ko? Pagpatuloy mo yung gamot na binigay sa'yo kung gusto mo. Kung ayaw mo naman, bahala ka. Sabi sa kanya. At hanggang sa umalis na nga po ako, hindi ko na siya nasagot. Pinorward niya sa akin yung number ni Mami ni Rosel, na iniwan ko naman po yung cellphone ko dahil wala akong rooming, di rin kami magkakakontakan, di kami magkakausap dahil ang pagkakaalam ko po doon sa isang cellphone ko, kung halimbawa doon man, makakatawag ako dahil kung doon din sa bansa na yon, pwede makigamit doon sa mga anak ng alagad ko, pwede po. Kaya lang, hindi ko nadala yung cellphone na pinag-save ko. Sinave ko doon sa cellphone na yon, yung binigay mo sa akin, kaya hindi kami nagkausap ni Rosel. Ni Mami ni Rosel. Hindi ko po siya natawagan at hindi kami nagkakontakan. Sa madaling salita, di kalooban ng Panginoon. Kaya wala po kaming ugnayan. Hanggang kahapon, eto siya, dumating. Mabuti naman sapagkat hindi ko po siya sinagot doon sa huling text niya. Sagot na nga po ako. Opo. Papaliwanag ko lang po sa Panginoon pa ako. Natatapos po kami mag-asawa talaga dahil hindi nga po yung sinadyan daw yata yung isang action na nasagot yung pag-text na. Natatapos po kami dahil ito lang po ang para sa akin. Sa sobrang layo po talaga ng kinalalagyan ng dulo-dulo po kami ng iglesia kaya yung ninanais nyo na kami po ay makarating dito. Hindi po kami talaga makarating sa sobrang hirap po yung buhay sa sobrang layo. Kaya hirap talaga po siguro ng Diyos na yung gusto nyo mangyari na kami nakarating dito. Sa araw po ng Diyos nagkaroon na ng mundo. Yan. Dahil nais ninyo at kalooban ninyong makaparito, kaya gumamit ng kaparaanan ng Ama. Kaya yan po ang sinasabi. Ang tao alam yung totoong dahilan. Ang tao alam yung totoong katwiran. Wala kang malilihim sa Kanya. Ngayon, kapag sinabi mo na pasensya na po, walang panahon, walang oras, walang ganito, alam niya, kapag may sakit ka, may oras ka, may panahon ka. Kapag wala ka sakit, wala kang panahon, wala kang oras sa Panginoon mo. At alam din niya yung dahilan mo na ganito po. Sapagkat ipinagkakaloob sa araw na ito ang kalayaan niya, kaya niloob ng Ama na siya'y makaparito. Buhay ba ang Ama? At sa pagsusumakit at pagsusumikap ninyong makaparitong muli, gumamit ng kaparaan, nagbigay daan, may nagpahiram sa inyo, no? Di alam ko rin. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan. Huwag kang maglilihim sa Espiritu. Magsinungaling ka sa tao, huwag sa Diyos.
Sapagat ang Espiritu ay Diyos, at ang Diyos ay totoo, at ang Espiritu ay totoo. Walang haharap sa inyong tao, walang makikibaka sa ganitong gawain bilang tao. Subalit kung Espiritu, makipagtotoo ka, para ang totoo ikamtin mo rin tao. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang, nang dahil ang tao, ang tingin albularyo, pinapares lahat sa albularyo si Kunching. Walang albularyo dito. Walang albularya. Ang naririto'y totoo. Diyos Espiritu, binahagi sa inyo, pinagkaloob sa tao, binagahitang Ama. Nakita nyo ba kung paano'y binaba? Ang bagahe ninyo makikita ninyo. Dala-dala nyo. Subalit ang bahagi ng Ama, bagahe niyang binibigay na limpak-limpak, sunod-sunod, walang makakakita. Kaya kung ikaw ay laging nakahanda na makatanggap ng bagahe niya, ng biyaya niya, lagi kang handa ring makinig sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Ang transportation, maraming paraan. Tama po ba? Ang biyaya ng Ama, maraming paraan. Maraming daan ang Kanyang magagawa. Kaya kung ika'y tunay na nagtitiwala, tao sa lupa, mayroon siyang gagawin na di mo mamukat-mukat, malirip at malikat. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Sa akin pong pagninilay bilang naglilingkod, totoo po yung mensahe, napapakinggan ko lang po, kaya nalalaman ko eh. Ang tao kapag ayaw, maraming dahilan. Kapag gusto, may paraan. Totoo po yan, maging sa paglilingkod. Pwede mo palang partihin yung oras mo sa buong maghapon para kung ano yung pag-aatas sa iyo ng Panginoon, kung ano yung gampanin mo sa Kanya, ay huwag kanyang masubukan. Ay huwag kang magtalo-sira sa Kanya at hindi ka makaganap. Kaya lamang po maraming tao na mapangatwiran. Pasensya na po kayo kung di ako nakapaglingkod. Ba't sa akin ka manghingi na pasensya, hindi naman ako pinaglilingkuran mo? Pasensya na po kayo kung di po ako nakapunta rito. Ba't sa akin ka manghingi ng pasensya, hindi naman ako sinasamba mo? Pasensya na po kayo, ngayon lang po ako nakapunta rito. Ba't ka manghingi ng pasensya kahit kailan mo gusto, hindi naman ako ang Diyos mo? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang lahat ng pasensya sa tao lang yan. Subalit sa Ama, tandaan niyo po, kapag ang katwiran mo'y di totoo, walang pasensya, pinagpaparayaan ka. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag mapagparaya niya, yun ang pagpaparayang tinatawag. Yun ang tinatawag niyang pagpaparaya. Sa tao bagay, pasensya. Ang Ama'y hindi nagpapasensya, nagpaparaya. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya alam niyo po, sa buong maghapon, makikita mo sa mga totoong naglilingkod at nagpapakatotoong lingkod, pinaparti nila talaga yung oras nila. Nagmamadali sila para makapaglingkod. Walang sinasayang na sandali, walang sinasayang na oras. At pakatandaan po naman ninyo, habang ang partisyon ng oras mo, habang ang partisyon ng buhay mo ay binibigay mo sa Kanya, ikaw binibigyan Kanya ng talino kung paano mo papartin para makapaglingkod ka rin sa Kanya. Pwede pala, pwede mo palang iparte sarili mo, kapwa mo, pamilya mo, Diyos mo. Pwede po. Hanap buhay mo pa kung gusto mo. Mapalad nga kayo, may partisyon sa hanap buhay. Kung pwede lang pong balikan ko hanap buhay ko, magbabalik uli ako Kaya lang para ko namang pinagbili ang Diyos doon sa aking kagustuhan. Pinagpalit ko siya. Ano po? Sabi ko po ako naman po'y kampante na kumain ng 3 beses sa maghapon. Kaya lamang hindi niya rin ako pinababayaang kumain lang ng 3 beses sa maghapon. May merienda pa,
Kayo, nakakapagmerienda ba tayo? Uy, gasawa ka na. Hindi pala siya. Hindi pala siya. Mahal na kapatid, buhay ba ang Ama? Katulad niya, kanina, bago po kasi ako lumisan, ayaw ko po na yung pag-aatas sa akin. Alam niyo po, kaya pinag-aatas, inaatas. Noon po sabi ko ayoko magtala sa Facebook kasi marami na po, mga alagad ko nagtatala na, yung mga hinirang nagtatala na, at wala talaga akong oras noon. Kasi po ang nakatutok sa oras ko noon, ang binigay niya sa akin noon ay yung sumagot sa mga tawag, sa mga text, tapos may mga ibang gampanin, tapos magbasa ka ng Biblia, ang dami po. Tapos, basta, kay buti po ng Ama. Iniikot ka niya talaga. Sa vigil noon, alam niyo po, napakabait talaga ng Ama. Pinagninilayan ko po talaga ang ginagawa niya. Talagang napakahirap liripin. Pero kapag sinunod mo, napakadaling gawin. Kaya po, minsan naiiyak. Totoo po, doon sa taong nangangatwira na hindi pa daw niya kayang magbago. Bakit? Tuloy ko po yung kwento kahapon. Eto sabi, anak, inudlot ko kahapon upang ngayon ituloy ko. Sabi ko, Panginoon, ba't gano'n ang pinakinggan ko po kasi yung mensahe kahapon, yung bahagi. Na sabi, Diyos ko, kala ko mabait ako. May dumulog kasi. Apo kong Ching, pasang ko daigdig, kapatid ko, lahat. Kala ko po mabait ako, mabuti ako. Alam niyo po, ganun pala pag nasa pagkatao ka. Kasi parang nahahabag ka sa sarili mo. Naawa ka sa sarili mo, bakit puro ikaw na lang, ikaw na lang, ikaw na lang. Pero alam niyo po, ngayon po napagtanto ko, mapalad ka pala. Mapalad ka palang daingan ng kapwa mo, mapalad ka palang daluyan ng biyaya ng kapwa mo, mapalad na ikaw pala nagbibigay kaysa ikaw ang binibigyan. Ikaw ang hinihingan kaysa ikaw ang humingi. Kaya, hindi pala dapat nagrereklamo. Kaya ano po ang tinugon sa kanya? Anak, mapalad kang nagiging daan ng mga kapatid mo. Kung ang ginagawa ng mga kapatid mo ay sugarol, tambay, nagtatamad-tamaran, at sa iyo na lang inaasa, huwag mo silang kukonsintihin. Subalit, kung nakikita mong nagsusumikap, patuloy na naghahanap buhay, ginagawa naman nilang lahat, subalit wala pa silang pagbabago ang buhay, patuloy kayong makibaka, lumaban kayo mga anak. Tulungan mo ang mga kapatid mo sa magandang salita at huwag kang nagsasalita ng masakit sa nanay mo, na binibigyan mo nga, subalit masama naman ang loob mo at sinasabihan mo pa, sinusumbatan mo. Alam niyo po, pag pala sinumbatan mo yung tao na tinulungan mo, wala ka nang nagawa sa kanya. Totoo po pala yan. Buksan niyo po ang banal na aklat. Kaya palang dapat mong paggawa, pag ginawa mo sa kapwa mo'y mabuti. Kaya sinabi niya, huwag kang maghintay ng ganti. Ngayon, kapag yung ginawa mong mabuti, pinangwento mo na, pinagdaldal mo na, kahit kanino, wala na. Wala ka na kang hinihintay na ganti sa ama mo. Kaya maliwanag, kapag binigyan ka at ginantihan ka, ano pa kang hinihintay mong ganti sa ama mo? Nagantihan ka na ng kapwa mo. Yang tao noon pinautang kita. Kaya ngayon Di po ba? Mapalad po kayong mga nagpapautang na mababa ang tubo. Hindi pinapatay ang nangungutang. Hindi kinukuha yung sanla ng kapwa na wala nang magawa sa buhay, pinapatay pa. Kaya nga nangutang sa'yo at nagsanla sa'yo dahil walang magawa sa buhay. Nung kinuha mo yung ari-arian niya, hindi mo siya tinulungan, pinatay mo siya. Totoo po yan. Magalit kayo't matuwa. Nasa banal na aklat yan. Pagkatapos sasabihin, nakakatulong naman kami sa gobyerno, dinadaya naman ang gobyerno. Di naman totoong sinusulit lahat ang mga, Ama, totoo yun, di baga? Hindi ko po sasabihin sa inyo kung di totoo. Kaya lang huwag masaktan. Ang pawang katotohanan ay sabitin, sabi po niya,
Anak, huwag mo ikahiya at ikatakot ang totoo. Sambitin mo, sapagkat ako ang kalaban ng tao. Ako'y pumapatay na walang nakakakita at bumubuhay ng walang makakakita. Kanino ka matatakot? Sa Diyos mo o sa kapwa mo? Tinulungan mo ba yung kapwa mo? O binigyan mo dahil may bibigay siya sa'yo. May kapalit ang binigay mo. At pagkatapos ng di makabayad, inilit mo lahat. Ano tinulong mo sa kanya? Pinatay mo siya. Ano ganti ng Ama sa'yo doon? Mayroon ba? Ngayon lang, sa lupa ka lang pinagpapala. Subalit pagdating sa takda, sa impyerno ka. Hindi sa kaharian. Sapagkat hindi ka tumulong, nanlait ka pa ng kapwa mo, minaliit mo pa ang kapwa mo, hinamak mo pa. Dahil hindi makabayad. Pagkatapos, pinatay mo pa. Paano? Kung yun na lang ang kanyang natitirang kabuhayan, kinuha mo pa. Natulungan mo ba? Nekarameneyahan na. Katotohanan ang tinuran ko. Kung ganang kuntsing ay di lalahad ito, ganang katotohanan ang sinambit ko, ipawang walang kayong magagawa. Sapagkat itong totoo. Anong tinulong mo sa kapwa mo? Kung kinuha mo lahat ang ari-arian, kapalit ng binigay mo, nasa banal na kasulatan, hanapin mo tao. Para masabi mo kung totoo ka. Hindi masusuhulan ng Ama. Lahat man ng nasa iyo'y ibigay mo. Kung dinaya mo sa kapwa mo, wala ka pa rin kabayarang tatamuhin tao. Nekarameneyahana. 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 O tao, mahal ko kayo. Pinatapang kong babaeng ito upang sambitin ang totoo. Alalaong baga, kaya nga babaeng palampa sa sukat ay makitid siya upang patapangin ko sa aking katotohanan, masambit ko sa inyo. Aanhin ko ang matikas at malaki kung duwag sa katotohanan at pinapakli ang salita ko. Kapahamakan din ang tatamuhin kung lisya sa totoo. Sapagkat ang tao ay tao, ako'y di tao. Kung kinangkilala nyo at kinikilala nyo, tatamuhin nyo ang katotohanan, makakalaya kayo sa katotohanan. Kaya't mapapalad ang umiibig sa kapwa niya, nagpakain ng mababang nilalang. Minahal niya ang kapwa niya ng ganang kakloob-looban ko, ang naghari sa puso niya. Kaya't gagantimpalaan siya, at isa siya sa mapalad na matatawag na pinagpala na sa lupa. May pagpapala pa siya sa kaharian. Nekarameneyahanam. 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 Takda na tao para mabatid niyo ang totoo. Mamulat kayo sa katotohanan. Magising kayo sa katotohanan. Huwag niyong pakliin ang katotohanan. Huwag niyong baliin ang katotohanan. Isulong niyo ang katotohanan at tupdin niyo ang katotohanan. Ama ang sa inyo'y magbibigay buhay. Nekarameneyahanam. 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 Bakit ayaw nga si Constancia ng mga di totoo? Sapagkat sino bagang tumanggap sa katotohanan, di bagat ang nagpapakatotoo? Kaya't kailanman ang uod ay di mananahan sa isang puno na di maninira. Subalit kapag dumatal ang mamamatay, poksa silang lahat. Nekarameneyahanam. Tekaramahala. Haleya karamalele. Nelelele karamahalele. No karamalele. Sapagkat kayo'y mahal na mahal ko. Ay, Diyos ko, tama ko. Buhay po ba ang Diyos? Mabuti ang Diyos. Kung walang Diyos, walang buhay. Kaya kung alam mong mabuti siya, magpakabuti kang anak niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat,
pagharian kayong ganap. May tanong po ba kayo? Ano po ang masarap? Malusog ang katawan, sinusunog ang kaluluwa. O mahina ang katawan, ligtas ang kaluluwa. Mga mahal, pakatandaan po ninyo, kung totoo kayong mag-aaral ng Kristo at kung totoo kayong anak ng Diyos, alam ninyo katotohanan, hindi baling ikaw ang lokohin, wag lang ikaw manloloko. Tama ba ga? Hindi baling ikaw ay kang onsihin, wag ka malang mang-o-onse. Buhay ba ang Diyos? At pakatandaan po ninyo, ang taong niloko, subalit nasa katotohanan siya, ang Ama, ang nagbibigay kaparaanan para muli makabawi siya sa buhay niya. Subalit, kung ginawa mo sa kapwa mo'y puro panloloko, at nagbibigay kang katwiran sa katwiran mo sabi mo, nasa Diyos ka, nasa Diyos ka, nasa Diyos ka, marami ka namang pinaluluha. Totoo ba yan? Ang nasa Panginoon, di nagpapaluha ng kapwa. Umaaliw ng kapwa. Nagpapagalak ng kapwa. Nagpapalakas ng kapwa. Nagpapabuti ng kapwa. Sapagkat, yan ang Diyos, Ama. Anak ka niya, kaya ang gawa mo'y, layunin mo'y tulad niya. Nekarameneyahanang. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, mabuti ang Diyos. Sabi nga, let me carry your more worries. Oh, tingnan niyo po. Let me carry your worries. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko po alam Bigay niyo lahat sa Diyos ang inyong mga alalahanin. Buhay po ba ang Diyos? Siya po ang sa inyo ay lilingap. Siya ang sa inyo ay tatanggap. Siya ang sa inyo ay magmamahal na ganap. Kumusta ka na, anak? Dapat lang. Dahil pagkaalis mo kanina, ako naman ang sinikmura. Buhay ba ang Diyos? Subalit, hindi bale. Nasiyahan ka naman, ano? O yun, ang tumutubos. Kaya lang, iisa lang ang Kristo. Walang ipapakong muli. Walang hahampasin ng latigo. Ba't pa magpapahampas, tao ka lang? Kaya nakayanan nyo ng Kristo, Diyos siya. Na nagkatawang tao, nakikita lang yaon sa Kanya, pandama lang yun sa Kanya, subalit siya'y Diyos na totoo. Tularan mo nga siya kung di ka mamatay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo po ba yun? Tapos sasabihin, ano dala mo? Nazareno. Ikaw ang dadalhin ni Nazareno, hindi ikaw magdadala kay Nazareno. Buhay ba ang Ama? Ano dala mo? Santo Niño. O ikaw ang dadalhin ng Niño, hindi ikaw ang magdadala kay Santo Niño. Kaya mo ba yon? Ano dala mo, Eka? Mahal na Birhen. Pero saan ka pagtalikod mo? PI ka Buhay ba ang Ama? Naku, mga minamahal. Napakabuti ng Ama. O, mabuti ba ang Ama? Mabuti ba siya? Totoo ba siya? Kayo ba mabuti? Kayo ba mabuti? Totoo ba kayo? Ay, naku po, di sigurado kaya. Amen. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung mabuti ka, ang mabuti ang sasayo. Kapag mabuting nasayo, ang mabuti nga ang tinanggap mo. Kapag masama ang isip mo, mabuti ginagawa mo, kunwari lang iyon sa kapwa mo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Pagpalain kayo. Nagulapi ba ang kakayahan mo dahil sa pagdamay mo sa kapwa mo, pagtulong mo sa kapwa mo, ngunit di nalumbay ka't Diyos mo'y inasahan mo? Hintayin ang ganti niya. Magaganap sa iyo ito. Buhay ba ang Ama?
Marami ka bang pinaluha? Marami ka bang pinaiyak? Hintayin mo parusa. Sigurado pati kaluluwa mo luluha. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ang mahal. Kasinungalingan po ba? Isarado na yung banal na aklat na yan kung di totoo yan. Isarado na lang ang Biblia, wag nang basahin kung di totoo yan. Lahat ng sinasabi sa inyo ay nasa banal na aklat. Kaya lang, literal na binabasa. Walang pahayag ang iba. Bakli-bakli pa ang pahayag, kaya nagkakaligaw-ligaw pa ang iba. Gawin mong katotohanan, tumpak mo ang daan, at matatama ka ng kaparaanan. Buhay bang Ama? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Pagpalain kayong lubos. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, sumayin niyo ang paghahari. Tingnan niyo po, mabuti pa yung sino po ba yung nasa Biblia? Nasabi niya, ang sino man pong dinaya ko ay babalik ko sa kanya. Sino po yon? Sino? At nagbagong buhay siya. Sino po? Sakeo. Kaya-kayang gawin nyo ng tao. Hindi, sayang yung babalik ko. Mawawala sa akin, ano? Pero hindi niya alam, pag ginawa niya yon, masigit na gagawin ng Ama ang mas marapat sa kanya sapagkat natuto niyang ibinalik ang pagkakamali niya. Buhay po bang Diyos? Mga minamahal, pagharian kayo. Kaya nga, maliwanag na nakatala. Huwag mong kainggitan ng mga yumayaman sa likong paraan. Mabuhay ka ng payapat marangal. Nakalulugdan ka ng Amang mahal. Di ba ga? Kaya, kumakain ka ba ng 3 beses? Tumawa ka. Hindi yung kumakain ka na, uy, Diyos ko po yan lang beka ang ulam. Ang matay nakatirik. Hindi ka pa magpasalamat, may ulam ka kahit bagong. Sige nga, mamulot ka ng bagong sa palengke kung bibigyan ka. Pero salamat, may bagong ka. Tama po ba? Subalit alam niyo po ba, pag anak ka ng Diyos at mahal ka ng Diyos at kumikilala ka sa Kanya at pinaglilingkuran mo siya, di ka pakakainin bagong ang ulam. Ano pakakain niya? May kalabasa, may sitaw, may gata. Ay, ginataang kalabasa pala. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung kikilalanin nyo lang ang totoo at tamang katwiran, matutumpak kayong lahat, mga mahal. Wala nang naglingkod sa Diyos Ama kung napahamak at napalungit, napariwara. Lahat po ng naglingkod ay napabuti. Lahat ng naglingkod ay nailigtas ng Kristo. Lahat ng sumunod sa Ama ay nasa kaharian niya. Kayo po, gusto niyo po ba dito o gusto niyo sa impyerno? Ay, wala pa rin kayong gusto dapat doon. Dapat ang gusto niya ay doon sa kaharian niya. Ano? Takot kayong mamatay. Dapat po. Oh, gusto mo ba dito? Gusto mo dito? Sasabihin, malayo po kasi kami. Buhay po ba ang Diyos? Gusto mo ba rito? Ay, wag po kayong mangangako. Buhay po ba ang Diyos? O ikaw, gusto mo dito? Parang nagkabaligtad, ano? Ikaw, malakas ang boses, madakdak. Siya, lalaki. Balo ko. Kaya sabi ko, baligtad kayo eh. Metong madakdak, metong... Hoy, Takeni. Ika naman, hoy! Makanita ka ugali ng alakas sakitan masanting niya, mamamin niya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nako, di naman kayo pwedeng hindi umamin Kaya lang hindi naman kayo pinahihiya. Kaya lang kayo pinaamin para kayo masyahan. Ano? Aro, chichismis na ka, madakdak ka ka na. Buhay
Buhay nga po ba ang Diyos? Alam niyo po, kung minsan kailangang magpakasaya kayo, pasayahin niyo yung puso niyo. O, tingnan mo, tapos na eh. Kikya ka. Eh, kakikyak. Come on, me. Kaluguran, men, eh. Paro, anyang alika masakit po. Hoy, tana ka, kene. Nano. Buhay po ba ang Diyos? Nako, kapalad mo. Ano? Huli ka, sabi niya. Buhay po ba ang Diyos? Nako. Kaya, pag nasa Panginoon ka na, at may tinunguhan kang okasyon, at nakita mo yung pagka-unfair, yung bang mayaman ayaw makitungo sa mga mahihirap, parang sabi mo, Diyos ko, bakit ganyan, may taong ganito? Para ba yung, pag kaya inilibing ka na mayaman, lahat kaya ng mayaman ay maglalakad? Nakasasakyan yun, ano? Pero ikaw na mahirap, ilalakad ka, yung bangkay mo bibit-bitin. Ano? Kaya alam niyo po, ayaw kong mayaman. Tama na yung buhay ko, simple. Yung wala lang utang, ano? Bayaran lang yung utang ko, masaya na ako. Buhay po ba ang Diyos? Tapos sinate, tuwa-tuwa. Matanda na yun, pinamimigay. Kaya lang wala nang pamimigay. Nahuli kayo eh. Buhay po ba ang Diyos? Naku po, sasabi talaga, lukarit kayo, eka. Talagang, alam niyo po, ganun pala maglingkod sa Diyos. Talagang para kang lukarit. Sabi nung anak ko, Mama, bakit teka yung ginto hindi mo kinwento? Ano ba kaya ako yung ginto? Si kapatid ni Ana limagat at saka si kapatid na Ana nakakaalam nung ginto na yun eh. Diyos ko, napakalaking istorya. Pag naglingkod ka sa Panginoon mahabagig ka eh. Yung pagkamahabag mo ginagawa ka nilang tanga eh. Yung bang, ano na lang lukuhin ka ng lukuhin. Sabi ko naman, di bali pong manloloko sila, wag lang ako manloloko. Sabi ko na, pero alam niyo po ba, matatanong mo sa Panginoon na, bakit po ba ginanon ako noon? Pero alam niyo po ba, ang sagot ng Diyos, mapalad ka anak, nagpapakatanga kahit hindi ka tanga. Buhay po ba ang Diyos? Kesa yung mataluti ka, matalino ka sa kapwa mo, tuso ka. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nako po, sino po ba naman ang nagpadaya na matalinong tao na matalute? Sige nga po, iba po yung matalinong matalute. Ano po ibig sabihin nun? Matalute. Uy, mahirap paliwanag. Bahala na nga kayo. Buhay po ba ang Diyos? Ano? Yung mandarambong. Yung mandaraya. Kaya, pag niloko ka, pag tinakbuhan ka, sigurado may babalik patakbo rin. Buhay ba ang Diyos? Kaya lahat po ay, tingnan nyo, di nagsitawa kayo pagdating sa, kanina po parang wala kayong kibo, ano? Ngayon, ikaw naman, napakasimple mo. Pero iba naman ang pagkasimple mo kaysa sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Galit po ba kayo? Galit po kayo? Kung magagalit kayo, ano ba? Di ikaw lang nagalit. Ako'y tuwan-tuwa sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Nako, ganyan po ang gawin nyo. May nagagalit ba sa'yo? Bay, huwag kang makigalit-galit sa galit niya. Dahil pag nakigalit-galit ka, talo ka rin. Pabayaan mo nga siya magputok ang butse. Sige, magputok ang butse mo, magalit ka ba? Hindi ka magagaling. Buhay po ba ang Diyos?
Kaya mga mahal, oh, kumusta ka na, anak? Oh, minom ka doon sa paiinom, ha? Wala na. Kasimpleng gumamot ng Diyos, ano? Patapik-tepik. Buhay ba ang Diyos? Libre pa. Walang bayad. Eh, sino ba gumagawa nun? Sino? Ay, hindi. Kaya, magaganap yung let me carry your worries. Sapagkat ang Diyos ay alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Napakbuti ng Ama. Ay, parang kulang. Kumuha ka pa nga. Isa pang basket. Daming tao, dalawa lang. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Dati, mahiyain ka, di ka makapagsalita sa harapan ng kapwa mo, kahit iilan lang yung kapwa mo. Ang Diyos pala, mapatatapang ka sa katotohanan kahit marami kang kaharap. Sapagkat wala ka namang nakikita eh. Siyang nakakakita sa lahat ng anak niya. Kaya, baliwala sa iyo sapagkat siyang sumusuri, nakakakita ng mga kaharap niya. Dahil ang kanyang espiritu ang sumusuri. Kaya wala ka palang kahihiyan. Kaya palang lahat ng tama ang siyang sinasabi para lahat ng kaharap niya matutunan ng totoo. Ganyan pala ang Diyos. Ganyan pala siya. Kaya kung lahat lamang ng totoong tao ay magpapakatotoo pa, at lahat ng di totoo ay magpapakatotoo, matututunan ang katotohanan na mula sa Diyos na totoo. Mga mahal, kay sarap mabuhay. Yan. Tingnan nyo nga, to the max no galak.
to the max na liwanag, to the max na patuloy mithiin ng lahat ng tao ang kagalakang mula sa Ama ay kamtin ninyo. Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Ay, naku po, sabi ng tao. Talaga to the max ka lang. May tanong po ba kayo? Wala po. Wala kang kutang. Ano po? Mga klak. O yan o, makasalod jacket. O, lawan mo na. Tingnan mo nga ito. Lumalaki, iniiwanan ng magulang na ngayon kalaki na o. Alam niyo po, yung mga alagad na nagtibay, na yung mga anak ay iniiwan, maliit pa, ngayon ay mga dalaga na. Opo, ilan yung alagad na yon? Na si kapatid na Ana, 2 taon pa lang si Trixie. Tama ba? 2 taon pa lang si Trixie, magtatatlo ba o 2 pa lang? Yung anak ni kapatid na Emma, ilang taon ka nun? Ilang taon siya nun? 2. Ngayon eh, kalaki na. Muusad ang panahon. Kung isipin po ninyo sa 11 taon, maglalabing 2 taon, di, ang dami na po, no? Pero alam nyo po, wala pa kaming nagagawa. Dapat pala pag naglilingkod ka sa Panginoon, hindi po ito kayabangan, no? Hindi ito pagmamalaki lamang na para kang nagmamapuring magpapakababa. Totoo po yun. Pag naglilingkod ka sa Panginoon, huwag mo sasabihin, patagal ko nang naglilingkod. Ang dami ko nang nagawa. Hindi po. Dapat araw-araw, iniisip mo wala ka pang nagagawa sa Diyos. Para magsumikap kang may gawin. Para wag kang magsawa. Para patuloy mong pinagsusumikapang may magawa ka para sa Kanya. At kapag naramdaman mo yung galak, apuhapin niyo po lagi yun. Huwag na ninyong mithiing mawala sa inyo. Alam niyo po, kapag hindi nangungusap ang Espiritu, Panginoon, may nagawa po ba akong kasalanan? Meron po ba akong naging kamalian na hindi ko nalalaman? Ba't di kayo nangungusap? Mangusap po kayo, ang sarap. Ang sarap, sabi ko. Alam niyo po, hindi pa agad mangungusap noon. Patuloy, Panginoon, patawad po. Meron po ba akong mali? Pabatid niyo naman po. Pag nangusap, ang sarap. Kaya po, Kunsing, paano ba nangungusap? Kailangan tuklasin po ninyo yun. Para nasa gayon, kapag nabatid ninyo, kayo rin magsabing masarap pala. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ba kilala naman ninyo sarili nyo? Ikaw kilala mo sarili mo, di ba? Meron taong alam naman niya yung sarili niya ganun siya. Napakapulaera naman niya ng kapwa niya. Yun nga po bang sinasabing, nakikita mo ang puwing ng kapwa mo, ang gatahilan sa mata mo, hindi mo makita. Marami pong taong ganun.
Ang nakikita niya yung gawa ng kapwa niya, pero yung gawa niyang maraming mali, kapalpakan na hindi niya makita para malabas na tama siya. Para mapakitang siya ang tama, siyang mabuti. May tao pong ganun. Hindi mo matuturuan. Hindi mo maaaralan. Sapagkat sino ka para aralan mo ako? Ikaw lang. Kaya ang pananaw niya sa sarili niya, magaling siya. Subalit, nananalig po ba kayo at nagtitiwala na sadyang may taong ginagamit ang Diyos? Kung di po kayo naniniwala doon, wala po kayo mapapala. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, kung wala pong tinatawag na ginamit, wala pong magpapaganyan, ganyan. Ganyan. May bayad po ba ito? May bayad po ba? Kampas ka ng kampas. Salita ka ng salita. Magkano po ba binayad nyo? Kano binayad nyo? Oh, may bayad ba kayo? May binayad ba kayo? Pag may binayad po kayo doon sa nakalista doon, naglilista, sabihin nyo po. At babalik natin sa inyo. At sasabihin, oy, ba't ka naningil? Wala naman po ano. Pero alam nyo po, ba't gumagamit kayo ng kuryente? Di po ba? Nag-electric pan kayo, di po ba? Tama po ba? Nag-aircon po doon, di po ba? Gumagamit ng ilaw, ng CR, ano po? Yan tao, napakaraming sinasabi, di naman nagbibigay. Ang daming tinatanong, chichismis ka pa. Paano ba ekang nabubuhay? Siya po, konching mo. Si konching, paano ekang nabubuhay? Paano ekang nabubuhay mga alagad mo? Yung mga alagad na yan, paano eka kumakain? Ang daming tanong. Tanong na paninira. Tanong na pag-uurirat na walang tinutulong, pagchismis baga. Pero hindi tanong na pagmamalasakit. Hindi tanong na pagdamay. Hindi tanong na nahahabag na totoo. Kundi tanong na para may paratang. Kapag may nagsalitang, kami po lihim na tumatanggap Ay, tingnan mo, sabi nila wala ekang. Yung pala may lihim. Yun bagang ganon. Ganyan ang tao. Ganyan ang ugali ng taong hindi pa nakikita ang totoo. Subalit alam niyo po ba? Hindi nakatakataka yan. Ganyan din ang naganap sa panahon ng Kristo. Sapagkat ang panahon ng Kristo ay tao rin ang nangungusap. Ngayon, tao rin ang nakikita nyo. Subalit din nyo batid kung ano at papaano nakapangungusap sa inyo. Kaya ang hinahamak nyo'y tao, ngunit ang di nyo alam, di kayo sa tao nagkakasala. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? O de, uuwi na po kayo ng taga saan po ba kayo? Nueva Ecija. Karanglan, Nueva Ecija. Magpuri ka sa Ama. Magpasalamat ka. Sapagkat kung iinom ka ng gamot, hindi ka tumbas nung pamasahe mo yun. At kung hindi ka gagaling, hindi ka tumbas nung sakripisyo mong tumungo rito ng 2 araw. Ano? Subalit ngayon, makagagawa ka, mabubuhay ka pa, at maaring masaya ka. Subalit, huwag mong kalilimutan ang nagpagaling sa iyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O, kumusta ka na, anak? Pregnant po ako. Positive po sa pregnant. Hindi po kaya po positive po pregnant po sa school. Ultrasounds po ako. Mamaya, tingnan natin. Sige. Kumusta ka na? Ayos ka na? Alam niyo po ba, dapat laging ganun ang pananampalataya niyo. Matibay.
Alam niyo po kaming naglilingkod, kundi rin po kami magtitibay sa pananalig namin, hindi kami makapaglilingkod sa inyo eh. Kung kami po ay hindi magtitiwala sa Diyos naming paglilingkuran, na may magagawa kaming mabuti sa inyo, hindi po kami makapaglilingkod eh. Tama po ba? Sapagkat kung halimbawa, anong gagawin natin? Wala tayong magagawa eh, baka hindi tayo, alam niyo po nung una, sabi ko, pag ako po ay nakahiga na, tapos na po yung mga pasyente. Kasi hindi ko naman po alam habang ginagamot eh. Ano? Pag nasa pagkatawa ko, may papasok na. Ano kaya ang sakit nun? Gumaling kaya yun? Alam niyo po, minsan eh, lumabas ako sa tindahan. May nagdaan. Tatawagin ko sana. Sasabihin ko sana, gumaling ka ba? Eh, nakita ko dumaan. Pasubali ko sa iyo, anak. Huwag mo na ikang alamin kung gumaling siya. Ako ang magpapabatid sa iyo kung gumaling. Isang araw may tutungo sa iyo magpapasalamat. Purihin po ang Ama. Napakabuti niya. Totoong-totoo po. At sa totoo lang po, nung una, wala namang hinahatol na dahon-dahon eh. Ano po ang panggamot doon? Puro haplos, ihip, haplos, ihip, hilot, puro ganun po. Eh nakita po siguro ng Panginoon eh, kawawa naman ako, puro pawis na, pakahilot, nakaluhod pa. At kung manggamot po noon eh, kay ganyan pa, alagang magpapakababa ka ng gusto. Di ba masakit ito? Alis mo. Salamat po. Oh, tumayo ka nga. Oh. Ay, nawala. Eka. Tayo. Upo. Tayo. Upo. Tayo. Upo. Bilis. Bilisan mo naman. Napakahinhin mo naman eh. Oh. Ano? Gusto ayaw? Laban hindi? Magaling hindi? Oh, sige. Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal. Kumusta? Ba, wala yata, Eka. Tumayo ka nga. Tumakbo ka nga. Ayaw mo. O, balik. Kahinhin mo naman. Buhay ba ang Diyos? O, meron pa ba? Ha? Eh, natural, yun lang, hinaplos eh. Ano ba haplosin natin? Teka muna. Oh. Hingang malalim. Bilis-bilisan mo naman. Oh. Kumusta? Ayos. Parang hindi pa. Sumikat ka. Di baling sumikat ka sa mabuti. Huwag ka sisikat sa kalokohan. Masama yun. Si Jose Rizal lang ang bayani na pero dapat ang kabayanihan ng tao ay sa kabutihan, hindi sa kalokohan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal. Oh, nakinabang ka na ba? Ayaw mo sumikat?
Bisa kang sumikat. Halika, bisa. Bisa ka, at kikya ka. O sige, talakad ka. O, Benko. O sige, lakad ka mo. O. O, Kenny. Albenko na masyas kalub. O, sige. Lakad. Ay, Diyos ka, Panginoon! Sige. Panginoon! O, huwag kang umiyak para maging matindig ka. Sige. O, sige. Ikutin mo yun. Sige. Huwag kang masyadong na-excite para makahakbang ka. Sige, bibitawan kita. Sige. Ikot. Oh. Diretso. Sige. Sige. Sadchad ka, bukas wala kang tungkod. Huwag kang mangangako. Huwag mo nang sabing maglingkod. Marami nang napako. Sige. Baka bilis mo yatang humakbang. Oh, teka muna. Relax ka, huwag kang magsasalita. Sige. Humarap ka doon sa upuan mo. Hakbang. Hakbang. Oh. Upo. Tayo. Upo. Tayo. Upo. Huwag kang magmadali. Sabi ko sa'yo, tayo. Upo. Oh, upo muna, upo. Relax, hingang malalim. Sige. Tayo. Oh, abot mo yung kamay mo. Hakbang. Ang isa. Balik. Balik ang isa. Ibalik, hindi iusad. Yan. Oh. Sa na-stroke, mahirap ang pabalik na patalikod. Subalit nagawa mo. Sige, isa pa. O, balik. Isa pa. Hakbang. Balik. O, sige. Upo. Tayo. Opo. Tayo. Opo. Tayo. Tayo. Opo. Tayo. Tayo. Opo. Tama na muna yan. Katotohanan ang sakit tinuturan. Taong aking mga mahal, kayo ganap na magnilay. Ganang taong mababa, maiksi ang sukat, maglalakas loob bagang palakarin ang isang pingkaw, dili kaya'y patay ang kalahating katawan.
Kung nagninilay lamang kayo, mga minamahal ko, bakit hindi ura-urada pagdakay eto na, kagaling ay binigay na, bukas wala na siya. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Subalit, kung pinagbabata kayo ng 9 na araw at tuwirang sa inyo'y nasilayan ang katapatan, dit man ninyo nalimutan dakong inyong pinagmulan, di kaya mas mahigit na mainam ang sa inyo'y kamtinpa araw-araw? O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng lubusan, mapuspos kayo ng tuwiran, magliwanag, naganap. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta po? Dumaan po ba? Dumaan ba ang paa? Ikaw, kumusta po? Unat, baluktot, unat, baluktot, unat, baluktot, tindig tayo. Sabi ko tindig tayo, hindi upo. Yan, upo. Naku, sabi niya, hindi na ako babalik bukas. Ginawa naman akong sikat doon eh. Ilang taon na po kayo? 65. Kayo po? 69. Kayo po? Kayo po? Yan. Pinagtabi-tabi kayo, mga 60s. Ano? Line of 6. Tayo nga kayong sabay-sabay. $60, 60, 60, 60, 61, 63, 65, 69. Balik, dito ka. Yan. Wala sa edad dyan. Kaya lang pag nilayan ninyo, mapalad ang mga batang sinisila ngayon pag inabot ang 60 above sa panahon nila. Kaya wag na kayong magpatumpik-tumpik na magturo ng kabanalan hanggang kaapu-apuhan ng kabutihay kamtan ng mga anak na linuwal. Sapagkat palawak ng palawak ang tao sa lupa, ngunit ang daigdig ay di nararagdagan ng sukat. Kaya marapat na ang tao ay magnilay. Sisiksikin ng Ama ang daigdig, subalit sasalain niyang mga anak. Kaya ang bawat katauhan magnilay at magbulay, mapalad ang natanglawan, nagliwanag na lubusan. At sa kanyang anak hanggang inapo ay natutong magturo ng kabutihan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mapapalad ang nagmimithi ng pawang kabutihan, subalit mayroon sa inyo diyan hindi man nagsisimba. Hindi na ako magtuturo. Bukas di babalik, napahiya ka ako dun. Hindi po kayo pinapahiya. Tinatama lang po. Para nang sa gayon, yun ang gawin ninyo. Para bang pagkain na kapag di ka na nang halian, gugutumin ang tiyan. Ano ba? Pag lumagpas ka sa oras, manaramdaman mong kumakalaman tiyan. Dapat ganyan din po sa inyong pagtitiwala sa Diyos. Dapat ganyan din po ang gawin yung pananampalataya na kapag kulang kayo, may maramdaman kayo para pagpapaalalang nakalimot kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. May tanong po ba kayo? Wala.
Dahil wala kayong tanong, may bukas pa. Bakit po ba? Napapala niyo po ba maganda sa bendisyon? Po? Sa katotohanan lamang po merong pinangungusapan hindi man naintindihan yung sinabi sa kanya Merong pinangusapan, ay kaganda ka ng sinabi, ganun lang, di naman niya sinabuhay. Ay kaganda ka ng sinabi, di naman niya inasahan. Ay kaganda ka ng sinabi, magaganap kaya yun? Naku, maniniwala lang ako pag naganap na. Ganyan po ang tao. Kaya, alam niyo po, para makita niyo po kung paano kay wagang ama, kung paano siya kadakila, gawin niyong makatotohanan ang pagkilala sa Kanya, paglapit sa Kanya at pagtanggap sa Kanya upang siya mismo ang magpatuto sa bawat isa na buhay siya. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Mayroon pong pupuntahan, may aalayan po ng panalangin. At bukas po alas 12 ang simula ng gawain. Kaya maaga po tayo bukas, ano? Yung pong magbabalik at yung bagong pasyente, maaga bukas. Kung babalik, kung ayaw mo naman bumalik, bahala ka. Hindi ka naman pipilitin. Dito po walang sapilitan. Walang pamimilit. Ang gusto'y gumusto, ang ayaw ay huwag. Subalit kailanman di ka pipilitin. Kaya lamang kung ikaw'y nakadama, nakakilala, hanapin. Buhay po Diyos. Kaya sa inyong lahat, sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Mahal na mahal ko kayo. Maliwanag na tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't damhin nyo sa puso nyo ng maantig na totoo at matutong magmahal sa kapwa nyo.